Ayan, so hi guys! So for today's video, tara at samahan nyo akong manood ng prosesyon or mga sinakulo dito sa aming barangay. Nakakatuwa lang isipin, no, na tayong mga Pinoy ang lakas ng mga pananampalataya natin sa Panginoon. Pero kapag binigyan niya tayo ng napakaliit na problema, bigla tayong kumakawala. Ibig kong sabihin, agad-agad tayong bumibigay. 'Di ba? Minsan kailangan din nating isipin, hindi sa kung ano pa man, kundi binibigay sa atin ng Panginoon ang lahat ng pagsubok na to dahil kaya natin. At yung mga pagsubok na ibinigay niya, balang araw ipagpapasalamat mo yan. Hindi dahil sa nalagpasan mo, kundi ito yung mga pagsubok na nagpapatibay sa pagkatao mo. Manampalataya lang tayo, sapagkat ito ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na ipagkatiwala sa Panginoon ang mga pangyayaring wala o di natin kontrolado o hindi natin hawak. Siyempre, mahalaga ito sapagkat nabibigyan natin ang ating mga sarili ng katiwasayan at kasiguraduhan na mayroon magbabantay at magpoprotekta sa atin lahat sa panahon at oras. Diyos, marahay na banggi sa indo, gabos, mga tugang. Ang posisyon ng Semana Santa, ang banwaan ng Diyos, sa iba ang manlaylay na pasos, na naglalagawan kay bahal na pasyon ng Kristo, sa magayon at sa makahulugan ng kaugalian ng atong mga Katoliko. Hindi binibibot ka bilang mga parabaklay di sa daga. Pangaling magtinitensya at yung makapagurok-urok ang mga misteryo kan sa tong kaligtasan. Siling man ang mga pasos na ginang visual na katekesis na nakakatabang lalo na sa mga kaakian na mas lalo pang masagotan ang sa tong pagtubod. Lalo na bilang kasimbagan sa pangakodan at pagrelasyon, buong sabot ang kahulugan kanilang pangpaso sa provincial na eri. Tandaan sa iyong pagkuyog sa kabuotan kan Ama, sa pagtubod sa katauhan, pulikan sa iyong pagsakit at pagkagadan. Sa iyong pangganang paglaog sa Jerusalem, nakasakay sa asno, asin pinagrorokyaw bilang kado ng mga taong may darang mga asno, ay sanganin oliba, na utobig ko mga propesiya sa libro kan Genesis, dai mahahali ang setro kihuda, pati ng mga kapangarakian niya, sabkod na umabot ang tagsadiri sa iyan. Asin sa iya mga kuyugan mga banwaan, anugbonin sa iyang asno ay ginakod niya sa poon ng hibas, sa pinakamarahay na poon ng hibas. Dinabahan niya ang sa iyang bubing sa arak, ang sa iyang balot sa dugo ng ubas. Iyo ang paso kan huring pamanggi. Bago si Jesus nagpuon kan sa iyang pasyon, binuot niya na makahampang ang sa iyang 12 apostolos. Sa huring pamanggi, tinugdas ni Jesus ang Eucharistia. Siya mismo ang nagsabi, gibuhan nindo ini sa pagrumdom sa sako. Sa lambang pagsilibrar niya to kan Eucharistia, sa tong ginigurumdom ang sa iyang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay luwas. Tanda ang duman, bako sa nanginan niya ang mga kasakitan sa iyang pinipin. Hindi sa iyang namatean. Ano man itugot mo sa daga, itutugot man sa langit. Sa simbolong ini, mahihiling ang siyang takulang katungdan sa simbahan na pinagdas si Cristo Jesus bilang enot sa kamalyukan sa inyong simbahan. At siya may nagpamigdig si Pedro, Jesus na naging maestro, sagkod na siya nagiman sa rong apostol. Susog sa tradisyon, sa pagsaksi ni Jesus sa itinako man sa rong krus na formang ekis, kung saan siya nagadan sa pagkamuraway sa kagurangan. Siya sa sarupang apostol na Santiago Mananlaran. Siya tugang ni Juan Evangelista, aki ni na Salome asin Zebedeo, mga parasira duban sa Bethsaida ng Galilea.
hanggang sa India at Armenia. Siya man nagdusanin buhay bilang martir ni Kristo. Nagpakuan, asin ikalaog ang muro. Asining man kalaog sa iyang kamot, Jesus. Pakalihis sin pitong aldaw, tiripon giraray ang mga disipulos sa iba ni Tomas. Helio, susog si San Mateo. Ang pasok ang San Mateo, apostol, asin evangelista. Apit ni Anteo, tarok sa Dorte. Inaapod man na Santiago Menor. Nahuli tamas mangumod siya sa Santiago. Na akit ni Sibigay. Siya sinasabi man na pinsan o tugang ang tagrangnan. Naging siyang inot na obispo sa Jerusalem at nagpartisipar sa konseho sa Jerusalem. Siya man ang nagturot sa Judas Tadeo Apostol. Isan Judas Tadeo sa man sa 12 Apostoles ni Jesus. Siya nagbalangibog ng marhay na bareta sa Judea sa Mariyang 12 Apostoles. Inaapod man siyang Simon el Fanatico. Ninhuli ka kaiba siya sa grupong religyoso na kontra sa Imperyo Romano sa pagtubod na itugot sa Diyos ang pananakop ng mga Romano sa Israel. Pagpasabikit ni Judas Jesus. Iniyahan ni Judas ang mga katauhan ng halangkaw na pali na mga darang espada at mga badas. Masiring kay Jesus duman sa atin sa Gethsemane. Si Judas nagtaong niltanda sa paagi ng pagkado na sa iyang binibong pangaling mamigrilan nila sa Jesus. Dangan dinakop nila sa Jesus at dinara sa langkaw na pali. Ang pato pangatama ng pamilya, talong, tastas, ikaw siya. Mangyayari sa iya. Kaya sinabat niya ang mga buot magdakop sa iya sa kahilapon. Si Isay ang hinahanap nindo. Kan sabihin ni Jesus sa inda na iyos dati Jesus, napasibog sinda sa kanag katurumba. Sinapot niya giraray sinda. Sagod sa laog kan looban at sinagpapaimbong sa kalayo. Dangan si Jesus nagdinara ang mga soldado sa preteryo. Asinanluya, nakulpaan sa iyang agihan sa dalan pasiring sa Kalbaryo. Alagad mayon man na nagluwasan sa iyang huso, ang gabos niyang pagtios para sa kaligtasan ng gabos. Asin sinanglian ang bubing na purpura, nagsalapit ng kurunang tunog, ibinuksak sa payo. Sa mga pagulog-ulog, paghampak, pagsampal, asin man lain-lain na pasakit kay Jesus, ang paghatol ng kagadanan kay Jesus sa atubang kantapauhan. Sa lambang piyesta kan Paskwa, si Poncio Pilato may ugali na magpaluwas ng sarong bilanggo na hinahagad kan banwaan. Igwa kay ito ng bantog na kriminal si Barabas. Sa atubang ning katauhan, makatulong nagapot si Pilato. Si Isayan boting dong paluwason ko. Si Barabas o si Jesus na inaapod na Kristo. Ang mga senador kan poon ng kapadian at yung mga poon ng banwaan, nagkurahaw na hagadon si Barabas at inipagadaan si Jesus. Ipaho siya sa krus. Kanahili kan gobernador na daisa ng magigilibo, naghagad siya ng tubig at sinagluwas kan kamot sa atubang kan katauhan. Now and at the hour Igwa kita ni ina na nag-agiman sa eksperyensya din pagsanlig kaya makakalaong kita sa taiyang mapag-ampon at magdaratan sa iyang pamibig sa mahal ng Diyos. Pinirit ng lining magtabang sa pagbaksan kan krus ni Jesus. Sabi ni San Pablo, kung kaiba kita sa kasakitan ni Kristo, makakaiba man kita sa iyang pamurawayan. Siring kay Simon Sireneo, maging bukas manlugod kita sa pagtabang kay Kristo sa persona ng kapwang nangangaipo. Ang krus, asin nagbuburolos ang dugo sa pandok, inabot siya ng dakulang kamundoan asin pagkahera. Pinahigan niya kan sa iyang panyo o talokbong ang pandok ni Jesus, asin tulos duman sa telang ito, nakatala ang mismong lalawgon na dawurang na.
Dahil nakasurat sa Biblia, alagad nasa suanoy na tradisyon kan simbahan. Ini ang ikaanom na istasyon sa lumang Via Crucis. Ang masabatan niya si Jesus na nagpaasan kan krus, asin nagbuburulot ang dugo sa pandok, inabot siya ng dakulang kamundoan asin pagkahera. And lead us not into temptation. Mga babaeng taga Jerusalem, dain nindo ako pagtangisan, kundi pagtangisan nindo ang sadiri nindo, saka ang sa indong mga api. Ini propesiya ni Jesus dapit sa maabot na paggumpag sa Jerusalem sa kamot kan Imperyong Romano sa taon 70. Sa lumang bersyon kan debosyon kan Via Crucis o dalan kan krus, makatulong beses na nakapadungkal sa Jesus, mantang paasanan krus pasiring sa Golgota. Siring sa iyang pagkapadungkal, matapos sa pagbangon at sinpanggana sa puwersa ng kasaalan at yung kalaganan. Ang ikatulong pagkapadungkal ni Jesus, sa siring na paagi, nakisumara si Jesus ang kagurangan sa mga kagurangan at sinhado sa mga hadad. Sa mga inaapi at yung pinagkasarabit sa kinaban. Ang siring na pagkasumaro, hinahagad na ni Jesus sa to. Sa 30 paso, si Jesus nakadaan sa krus. Sa Ebanghelyo ni San Lucas na pinuhat. Ang mautuna, nag-untok sa pagtandang ang alaw at sinagislong ang silog na daga. Sagod alas 3 ng hapon. Ang pagtanggal kay Jesus sa krus. Pagkatapos na si Jesus magadan sa krus, si Jose na taga Arimatea, sarong pariseo, asin ginagalang na miyembro kan Sanhedrin, alagad patago na nagsusunod kay Jesus, hinagad ki Pilato na tugutan siyang kuwaon ang bangkay ni Jesus. Yaon sa pamitisan kan krus na kabantay si Maria. Paso tiyo ang La Pieta. Ang imahe na inaapod ang gosya o pieta, naglaladawan kan bangkay ni Jesus, pakatanggal sa krus. Inulit sa mga takyat kung sa iyang nagtatangis na ina si Virgen Maria. Hinugusyakan sa iyang ina na nilabi-labi ang tinios sa kamundoan. Sayang Kandanao, Ligaw City. Pagkatapos sa ini, si Jose na taga Arimatea na kiolay si Pilato, natugutan siyang kuwahon ang bangkay ni Jesus. Si Jose, disipulo ni Jesus, alagad hilom sana. Ngunit natakot siya sa mga Hudiyo. De Betania. Sa tugang ni Marta at Lazaro ng mga taga-Betania. Tutukitan Lucas ka nagbisita sa indang harong si Jesus, sa itong nagtukaw sa pamitisan kan Kagurangnan. Santa Marta kan Betania. Sa Galilea. Susog San Marcos, kay basa sa mga babaeng yaon sa Golgota, ang pinako at sinagadan si Jesus. Susog sa mga tradisyon, naenot na binarataan kang sarong anghel na si Jesus, na buhay na liwat kang sinda nagpasibong siya ni Alfeo o Cleopas. Sa inda, kang pagkabuhay liwat ni Jesus. Dangan kaiba siya sa mga babae na nagbareta sa ini sa iba pang mga disipulo. Tagliwat kay Espiritu, tanganing mahiding ang kahadaan ng langit. Kan magadan si Jesus sa krus, kaiba siya ni Jose de Arimatea, sa Romana Pariseo, na nagtatabang sa paghanda ang bangkay ni Jesus. Doon si Pilato ang sa iyang bangkay, na tinao si Jesus, at pinagpinao sa iya ang lumat kan sa iyang pamilya. Jesus also among women. Anega 41 paso iyo ang Santo Encero. Ini animahin kan bangkay kan sa tong paratubos na si Jesucristo. Ang prosesyon kan Santo Encero sa Biyernes Santo, iyo ang pagrumdom kan pagdakip kan bangkay ni Jesus pasiring sa lulugman. Sa Santa Misa, ipinapahayag niya to ang misteryo kan pagtubod. Ang paggagaden mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa god na ika magdatong.